Kung ganito din lang ang iOS 18, wag na lang. Sa latest version ng mga iPhone ay iOS 18. Alam mo ba na naka-shuffle ang settings nito? Kaya medyo nakakapanibago. Don't worry, i-walk through kita at ituturo ko sa'yo ang technique and privacy for your battery life. Let's find out. Number 1, new and improved battery section. Mag-start siguro tayo sa settings. Click mo yon, tapos tap mo yung battery, then itap mo yung charging. Alam naman natin lahat na gawa sa lithium-ion ang battery ng mga iPhones. At alam mo ba ha, na hanggat maaari, wag natin itong i-charge all the way to 100%. Wag mong subukan. Kapag ginawa mo yon, mas madali masisira ang baterya nito and mas mabilis yung pag-depletion ng battery health. Kaya itong si Apple, ang ginawa niya, gumawa siya nung tinatawag na charge limit slider. So, ito, itap mo lang tong button na to and drag it down. Siguro best settings nito is 90%. Mas healthy yun sa battery mo. At syempre, hindi ganun kadali malobat yung battery ng phone mo. Number 2, spam be gone. Next, balik tayo dun sa main page na settings. Tapos, i-click mo yung name dun sa taas ng screen. And then, tap personal information. And then, next nun ay yung communication preferences. Pagkatapos nun, meron siyang toggle switch sa kanan. Pagkatapos nun, itap mo lang yung turn off ng switches na yan para hindi ka ma-spam ng mga emails everyday. Go! Try mo. Number 3, save your hard-earned cash. Siyempre gusto natin yan. I love it. Ngayon, para sa tipid tips, bumalik ka sa main settings. Then tap on subscription. Ngayon, scroll down mo para ma-check mo yung mga subscription na mga binabayaran mo. Pag meron kang gusto ngayong i-cancel at alam mo naman na hindi na to active, then just click on cancel subscription para hindi magtuloy-tuloy yung monthly bills mo. And then of course, i-reactivate mo na lang siya anytime na kakailanganin mo siya. Number 4, hack your subscription. At hindi lang yun saving your money at the same time. At isa pang astig na feature ng subscription price increase ay itap mo yung see all plans para lalabas dyan sa ilalim yung mga available plans kasi may lalabas dyan ng mas murang options for sure. And then, ayun na nga, makakapili ka na dyan na kung ano yung mas mura at mas affordable sa ating mga bulsa. Number 5. Alam ba kaibigan na ang 5G, hindi sa lahat ng pagkakataon ay napakaganda na naka-on ang 5G. Hindi nga. Ngayon, pumunta ka sa main page ng settings. Punta ka kay cellular. Then, click mo yung cellular data option. Actually, it's data. And let's talk about 5G. Kung weak ang 5G signal mo, itap mo yung LTE. Mas mabilis yung internet mo and of course, mas mabilis yung battery life. Pero signal dependent pa rin yan mga kaibigan, okay? And also, paki-turn off na rin ng 5G standalone. Number 6, data mode. Bumalik ka dun sa sa previous menu. And then itap mo yung data mode. Huwag ka mag-i-stay dun sa allow more data on 5G. Alam mo ba na mas better option dyan yung standard? And hindi ko masabi pero para sa akin mas okay itong low data mode. Mas nababawasan kasi nito yung background activity sa cellphone mo na nakakaubos ng data at battery life. Ubusin natin lahat ng lakas. Number 7, iCloud backup. And ngayon na nga, skip tayo dun sa section ng cellular settings. Scroll down mo sa ilalim and look for iCloud backup. Alam mo naman, kung hindi ka naman naka-Wi-Fi, much better, i-turn off mo na lang yung iCloud backup. Nakakaubos din kasi yan ng battery. At saka yung yung high-speed data cap. Oh, sorry ulit, it's data. Anong basis na yan? Number 8, choose your Wi-Fi hotspot. Ngayon naman, let's go to Wi-Fi. Bumalik ka ulit dun sa sa kanina, yung main page ng settings. Pagkatapos, i-click mo ulit yung Wi-Fi. Tapos, i-click mo tong Ask to Join Networks. I recommend ito sa atin madalas dapat tina-turn off yan. Kasi dyan, mataas yung chance na mahack ka. At dyan kasi yung passage ng information. So, pag nakuha yan, Kunin mo na ang lahat sa akin. at na-bypass yan, mataas yung chance na mahahack lahat ng mga details mo or anything about you. Number 10, App Store Battery Saver. Doon ulit tayo sa App Store.
itap mo lang yung video autoplay. Tapos, tsaka mo siya i-turn off para kapag ginamit mo yung App Store mo, walang video na magra-random na autoplay kasi yung autoplay kasi na yan madalas nakaka-consume ng battery. Number 11. Etong next step na to deserves a 5-star para sa akin. Balik ka ulit dun sa App Store. Tapos, i-make sure mo lang naman na nak-turn off itong in-app rating reviews para yung app na gagamitin mo, although alam natin, minsan nakakairita yun, hindi na humihingi ng rating review. Number 12. Level up your photos. Cameraman tayo. Balik ka lang sa settings. Pagkatapos, tap mo yung camera. Hanapin mo lang yung prioritize faster shooting. Tapos, turn off mo. Why? Kasi para sa akin gumagalaw. Para sa akin kasi, maganda lang yan para sa mga quick shots, yung mga biglaang pero, ang disadvantage kasi nito, nasa-sacrifice yung image quality niya dahil sa speed. So, kung gusto mo ng high-quality photo, I recommend to turn it off. Number 13. No more annoying typing sounds. Next, main settings uli. Balik tayo doon. Tapos, baba ka sa sound and then, i-click mo yung haptics. Scroll mo ulit sa pinakailalim. Pagkatapos, i-turn off mo yung haptic keyboard feedback. At pinakahuli ay i-turn off mo yung keyboard sound. Number 14. Small battery saver naman tayo. I-turn off mo rin yung haptic. Ayun yung vibration kapag nagtatap tayo sa keyboard natin. It's up to you na kung gusto mong mas masave yung battery life mo. So, turn off mo yun. Number 15. Lock sound. Sa ibaba ng keyboard feedback, nandoon yung lock sound. I-turn off mo din yun. Hindi mo naman kasi kailangan marinig yung lock sound na yun. Number 16. Change with buttons. Habang nandyan ka sa sound and haptics, scroll mo lang ulit hanggang sa makita mo yung change with buttons. Kapag yan ay turn off mo na, madadamay lahat ng ringtones at alarm. Number 17. Magpakaano naman tayo. Nature muna sa tip na to. Balik tayo kay main page uli. Tapos, hanapin mo yung notification. Tap mo yung screen sharing. Pagkatapos, click mo yung allow notification. Para hindi mag-appear yung mga yung text message or kahit ano pang notification sa screen mo. Number 18. Always on display. Balik ulit tayo sa main settings. Pagkatapos, look for display and brightness. Scroll down, tsaka hanapin mo yung always on display. Dapat naka-turn off yung always on display. Para laging naka-turn off yung display ng phone mo kapag nasa bulsa mo. Kasi kapag laging naka-on yan, nakakonsume pa rin ng battery yan Pero sinasuggest ko pa rin na i-turn on mo na lang yung show on your wallpaper para hindi yung buong screen mo yung mag-o-on kapag hinawakan mo yung screen mo. Wow! Number 19. Stop apps asking to track. Next is the most important rin is go back to the settings at saka hanapin mo yung privacy and security. First things first, tap tracking and at the top, i-turn off mo yung allow apps to request to track. Number 20. Manage your app access. And now, para sa mga photos mo and contacts, wag mong hahayaan na magkaroon ng access yung mga dinownload mong application para magkaroon ng access dun sa mga photos at videos mo sa gallery. Tulad ng TikTok, naka-pre-upload kasi yung mga photos na sa server para madali mong magamit. Pero hindi mo alam na nasa China na pala yung photos mo. Pero mas gusto ko, sayo ako. So, dun sa privacy and security, scroll down and tap photos. And then scroll all the way down ulit. Tapos i-check mo yung TikTok. Pag tap mo sa TikTok, nakalagay naman dyan kung meron ba talaga siyang full access sa mga photos mo. Ngayon, ikaw na, option mo na kung pipili ka na ba ng limited access or totally none. Number 21. Personalized ads. And then, of course, dun pa rin sa privacy and security, tap Apple Advertising and then i-turn off mo yung personalized ads. Number 22. GPS is equals to battery life. Ngayon, pag-usapan naman natin ng GPS. Balik ulit tayo sa main settings. Then, itap mo yung location services. For privacy and battery life, i-check mo lahat ng mga list. Pagkatapos nun, i-check mo naman yung mga app na nakalagay na always. It means na merong access sa location mo, yung mga app na yan, all the time. Kahit hindi mo naman siya ginagamit. Pag ako nawalan ng paki sa'yo, kahit mag-sorry ka pa,
Ang inang yan. Number 23, don't send Apple your searches. Back to the main page of your settings, hanapin mo yung word na search. Then after nun, i-turn off mo yung improve search para hindi malaman ni Apple kung ano yung lagi mo sinesearch. Bakit? Kasi nahuhuli ka doon naglulolo? Uy, hindi, bossing, grabe ka naman. Number 24, sana hindi ka pa nauumay. Paano mo nahulaan, diba? Ito naman yung tinatawag na background app refresh. Very common to. Doon ngayon sa main settings, punta ka kay Generals, then tap mo yung background app refresh. Tapos, i-click mo yung off or Wi-Fi. Wag na wag yung cellular data kasi ang lakas nun makadrain ng battery, promise. Tama na, nahihilo na ako. Number 25, low quality image mode. Mula sa settings ulit, i-click mo yung app, then look for messages app. Scroll ulit all the way to the bottom, tapos i-turn off mo yung low quality image mode para good quality pa din yung mga photos mo. Number 26, tigilan mo na kasi i-show yung mga hidden album mo. Balik tayo ngayon ulit sa apps, tapos photos, tapos tsaka mo i-turn off yung show the hidden album. Last na to, promise, pero not the least. Hindi totoo yan. Bola lang yan. 27. Freeload top hit. Balik ngayon tayo sa application uli. Yan. Tapos, click mo naman ngayon si Safari. Make sure mo naman ngayon na naka-turn off yung freeload top hit. Kasi kapag naka-on yan, tapos halimbawa, nag-Google search ka, nag-a-appear kasi yung si Safari nung tinatawag na freeload stop result. At yon malakas din mag-consume ng battery life at data. So, yun ngayon ang aking top 27 tips na I hope hindi kayo tinamad pakinggan, panoorin, basahin, at intindihin. Kaya ngayon ako po ay nagpapasalamat dahil pinakinggan nyo ang aking vlog na ito dito sa nag-iisang walang script at kailanman hindi ako gumagamit ng script. Ciao!